Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang. Christy for Minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christy for Min. Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansamantala lang. At Romel Chica. Tumutok po kayo, kami na po ang bahala ni nanay sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. At 1PH Signal Channel 1. Alam niyo po ba na malayo ang nararating ng respiratory droplets mula sa ubo at bahing? Kaya dapat dumistansya ng 1 metro o higit pa. Mas malayo sa ibang tao, mas malayo sa sakit. Mas ligtas sa COVID-19. Ang 1 metro po ay halos kasing haba ng isang gitara, isang walis tambo o lampas ng kaunti sa 1 yardang tela. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, weekend #Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay isang pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19. Reminders from DOH. Tamang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa anumang sakit. Makakatulong rin ito sa pagpigil ng pagkalat ng mga viruses kung wasto at regular itong gagawin. Basain ng tubig ang kamay at magsabon. Sabunin ang mga palad at likod ng mga kamay. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri, kuko at pagitan ng mga hinlalaki. Kuskusin rin ang mga tulo ng mga daliri sa magkabilang palad sa paikot na paraan. Gawin ito sa loob ng 20 segundos bago banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig at tuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yan pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhing tama ang mga impormasyong nakukuha. Baka mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang COVID-19 ay hindi malalabanan. Usap-usap at pagsispread. Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop pagsispread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. OMG mga kapatid! Umpisa na ng bagong shows naming Pak na Pak! Ang bangon talentadong Pinoy, hanep na talent show na pampawaw! May game show na fill in the blank na pampayaman! At bawal na game show na grabeng pampatawa! Kaya tune in na! Basta pampa-enjoy, love it! Sa TV5! Ni na Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas. Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid, kaibigan, kababayan. Ito po ang inyong programang Relasyon. Sumasa inyo ulit ngayong bagong linggo, September 14 ngayon. Bukas, Yan, Gladys. Hello, Dean.
magandang araw sa iyo din at magandang araw po sa lahat ng mga nakasubaybay ng mga kapatid namin from abroad. Abroad ko ang point of view natin ay from here, no? Yung mga overseas Filipino workers po. Magandang araw sa inyong lahat kung nasaan man kayo at anumang oras sa inyong kinaroroonan. And of course, I'd like to greet lahat ng mga Radyo 5 listeners. Kung kayo man ay nasa kalsada ngayon, nasa opisina o nasa bahay at syempre pa, ang mga nanonood sa atin sa 1PH, sa Signal Channel 1. This is another edition po, araw ng Lunes, ng programang Relasyon. At makakasama ninyo kaming dalawa ni Dean Mel hanggang alas 2 ngayong hapon. That's right. Ako nag-welcome ko, ha? Ayos lang yun. Oo. Ano tawag ito? I took advantage na-miss ko kasi yung relasyon for a few days last week. Okay, so, Dean. Let's begin the beginning. Let's begin the beginning. Tignan natin ang tala sa buong mundo ng coronavirus. 29,184,739 at ang mga namamatay 928,287 at ang mga nagre-recover ay 21,030,791. Yan, Gladys, ang tala ngayong araw. At pang ilan tayo? 20 pa rin yata, no? Ano pa rin tayo? Sa mga bansa? Oo. Yes, pang 22 pa rin tayo. Okay. Yes. Ngayon, kahapon, araw ng linggo din, medyo masaya ako dahil merong additional 20,472 recovery sa tala ng mga nagpositibo nga ng COVID-19 dito sa bansang Pilipinas. That's right. Kahit ang total number of recoveries po ay 207,568. Pero yung confirmed cases ay 261,216 dahil nagkaroon ng karagdagang 3,372 cases kahapon. Ang active cases po as of yesterday, araw ng linggo, ay 49,277. Gumawa ako ng konting computation, simple computation lang naman, yung recoveries as against yung COVID confirmed cases, nasa bandang 79% din. Wow. So, that should make us all happy, yes, di wow, ba? That's good. Oo. Pero nakalulungkot na meron na namang nadagdag pa rin kahapon na 79 cases of deaths for a total of 4,371. Pero ang maganda is, of course, doon sa talaga hindi maiiwasan din na nagkaroon ng infection, no? Sana naman ay hindi yung maging umabot doon sa tinatawag na critical stage, di ba? At maraming mga asymptomatic, di ba? Yes. Sana naman ay yun para maganda ang numero man ng mga recoveries kung hindi man talaga maiwasan ang pagkalat ng infection. Alam mo, Gladys, no, ako, sa mga kaibigan ko, ang naapektuhan, apat ang naapektuhan, yung 3 nag-survive. Yung isa, grabe na disgrasya na namatay siya. Namatay siya. So about 2 weeks ago lang siya namatay. And I think kasi ina-announce naman nila sa Facebook. Siya si Professor Noel Punsalan sa FEU. He is a professor and a practicing lawyer siya. Probably nung nagka-open ang ang mga korte, may hearing siya. I don't know, I'm just speculating kasi yun lang naman ang mangyayari eh. Siguro habang naglalakad siya or something like that, may talagang isang napakalakas na may virus, siguro naapektuhan siya. Yes. So he lingered for about siguro 3 weeks ganyan, and then I finally succumbed. So nakikiramay kami sa pamilya ni Attorney Noel Punsalan. Tawag ko pa naman sa kanya Attorney Punzi. Yan ang tawag ko sa kanya. Si Attorney Punzi, yes, okay. So we condole with his family, our prayer for strength dun sa mga naiwan niyang mga mahal sa buhay. Yes. Pero anyway, tuloy-tuloy ang laban din. And I really commend our health workers for the work and effort they really do. Kasi personally, may experience ako how some of our hospitals talaga really, yung mga nagtatrabaho doon kasi siguro gawa na rin ng dahil nandito tayo sa media. In my trip to the hospital very recently, nakausap ko talaga sila. At saka makikita mo na talagang very sila careful talaga din. Talaga. And even yung
it's not easy to be confined these days if you're going to get confined for something else other than COVID, no? Kasi talagang may mga clearance talagang ginagawa ang ospital na pati ang mga bantay kailangan clear din. Yes. So hindi ba dati, tayo pa naman mga Pinoy sanay dyan, hindi tayo katulad ng Amerikano at yung mga taga-ibang bansa na usually hindi uso yung magbabantay. Sa atin, nakagawian na natin na meron ka talagang companion, no? But they're really very, very strict. Kaya makikita mo medyo mabagal ang proseso ng mga bagay-bagay pero hindi ka magrereklamo din. Hindi ka magrereklamo. Kasi all this, Yes. dala ito ng nasa sitwasyon natin ngayon yung COVID nga, no. Dati kasi halimbawa when you go to a particular unit in any office for that matter, madalian lang, pipila, mag-queue, ang turn mo mabilisan. Pero ngayon, talagang limitado rin. Hindi natin masisisi ang mga tao kung bakit kailangang i-limit. Para iwasan nga ang pag-spread ng virus. Pero yun, kino-commend ko rin yung ating mga health workers, talagang marami sa kanila na, yun na nga, I was talking to some of them, ang iba sa kanila stay in talaga din, no? Oh, yes. Tapos by weeks, they take turns. Ang iba naman, yung talagang hindi maiwasan, umuwi, may mga shuttle services ang mga hospitals natin for our health workers para mapangalagaan din ang kanilang kalusugan na hindi na sila ma-expose pa sa iba o maka-expose pa ng kung ano man ang dala nila from work. So talagang door-to-door din talaga daw sa kanila. Ganun ang ginagawa ng mga private hospitals. I believe ganun din siguro sa mga government hospitals natin. So yun, once again, I commend our health workers. Oo, diba? right. Sila sa front lines. Sa front lines sila. Grabe yan. Alam mo, pati sa simbahan ngayon, Gladys, di ba 10%? Bago ka pumasok, may lilista ka. Bibigyan ka ng 1/4 sheet of paper. Your name, your address, your cellphone number, at saka yung slip of paper mong yon, may number. Yun ang number ng seat mo. Doon ka dapat uupo kasi may social distancing, may physical distancing. So, tapos bago ka pumasok, talagang very may alcohol, may pangganyan, aside from the dala-dala mo na. No? So, ayan. Oo. So, once again, syempre ang panabagan natin sa lahat ng ating mga kapatid, no? Kayo man ay estudyante na mamasukan or of all ages. Totoo yan. Talagang parati dapat na nandun na sa utak natin dati yung pag-iingat, no? Hindi lang sa ating sarili, kundi iningatin din natin yung mga iba nating mga other people, no? Dapat kumbaga second nature na sa atin, yung malayo tayo sa isa't isa, nagtatakip ng ating mukha, and for us, kung may nahawakan man tayo, hindi basta-basta tayo dapat nilalagay ang hands natin sa face hanggat hindi tayo naghuhugas na maigi o naglalagay ng alcohol o That's right. protection. Okay. So anyway, Monday din, syempre, ang ating paanyaya pa rin sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Nandyan po si Dean Mel para kayo bigyan ng gabay. Yes. Sa inyong mga problema sa buhay, hinaharap every day. Mag-post lang kayo ng inyong question sa ating mga official Facebook page. Una, sa Radyo 5 92.3 News FM Facebook page. Right. I-like po ninyo. At i-share na rin ninyo itong broadcast natin via live streaming. Pwede rin po sa Relasyon official fan page. At kung kayo nanonood sa aming live streaming, ayan, sa baba, post na po ng inyong mga tanong at mamaya bibigyan daan namin yan sa ating Q&A. That's right, Gladys. Ayan. Okay. Yan, manalangin na tayo, Gladys. Yes, let's do that. Panginoon, nagpapasalamat po kami at kami nakarating muli dito sa programang Relasyon. Panibagong linggo, panibagong paninilbi sa aming mga kapatid na maghahain sa amin ng kanilang mga tanong at sana po patuloy nyo kaming ipalinawin ang aming isip at paayusin ang aming pananalita para na nga makapagbigay kami ng direksyon sa mga kapatid naming naghahanap nito at para na rin po sana na maging panatag sila sa kanilang mga kinaroroonan. At lahat po ng alay namin ay para sa inyo sapagkat kayo nga po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen! Amen. So, meron ba tayong order from the base to post for a break? Wala pa naman siguro din, Okay, wala pa. Okay, sige. Dahil wala pa, eto na po, ihahatid na namin sa inyo ang ating Word of the Day. Layon ng programang Relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day.
Okay, ang ating word of the day ay pactum commissorium. Okay, naririnig niyo lang po sa amin yan, ang dalas-dalas na. Pero hindi lang namin ginagamit yung technical na meaning. Pactum commissorium po ay isang kaayusan ng inyong sinangla ay basta't hindi nyo nabayaran ng inyong utang ay otomatikong pupunta at pagiging pag-aari na ng nagpautang sa inyo. Bawal po iyon. Hindi po tama yon. So kung ang kasunduan nyo ay sinasabi ng iyong sinangla ay magiging pag-aari na ng pinagsanglaan kung hindi ka makapagbayad ng utang, bawal po iyon. Ang tawag po doon, pactum commissorium. Kasi nga po, fino-foreclose po. Kasi ang property po, pwedeng mataas ang halaga at mababa ang halaga. Halimbawa po, utang 1 million. Ngayon, kung sasabihin, okay, ano na yan, nagpautang na yan, basta't hindi ka nakapagbayad, lugi po kayo. Kung mapagbili ng 1.5 million, di yung proceeds, pupunta yung 1 million sa nagpautang at yung 500,000, meron pa kayo. Kaya po pino-foreclose. Para po it's fair. Hindi po yung automatikong magiging pag-aari na lang ng nagpautang sa inyo o pinagsanglaan. Yan po ang ating word of the day. Pactum commissorium. Pactum commissorium. Okay. Ano muna tayo? Babalik pa kami. We'll pause for a break. Diyan lang po kayo. Babalik kami. Ang oras ay 12:45 ng tanghali. Ang oras, 12:45. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Problemang pangkalusugan may humadlang, pamahalaan ito'y gagawa ng paraan para mag-aaral na Pilipinoy sa edukasyon walang maiiwan. The future will not wait and we don't want our children to wait and be left behind. Ligtas na proseso para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. Kung hindi pwede sa online, pwede sa cellphone. Kung wala talaga. We are producing also learning modules. It will be a relay of materials. Solusyon ang ihahain upang mga leksyon sa paaralan ay patuloy na matutunan sa loob ng tahanan. We are negotiating with the two telcos na ililibre nila yung paggamit ng kanilang facilities. Kasiguruhang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning. Isang public service announcement mula sa PCOO, KBP at ng himpilang ito. Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello everybody, magandang tanghali po at kami po ay nagbabalik sa inyong mga tahanan at kung kayo nasa kotse, sa kotse ninyo at sa taxi, bus, lahat po sa terminal, naririnig na po kami ngayon sa buong mundo. Anywhere you are, we are here. And Dean Mel is here para po bigyang daan ay bigyan kayo ng gabay. Minsan pa nga step by step at sagot sa inyong mga tanong. So eto na din, buksan na natin ang ating Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Okay. We are ready. Okay, we're here. We're ready. Okay, unang tanong. Gusto ko lang palang sabihin na yung community natin na yung pagkakakilala din ng mga OFWs, tumalawak na rin sila. Mukhang marami na silang mga miyembro ika nagkukumustahan. Okay, eto na din. Attorney Mel, magandang tanghali po. Paano po ba mababago yung middle name ng kapatid ko? Imbis na N-U-N-Y. No, hindi ko nabubuhin ko ng apelido. Ang nailagay ay N-U-N. Di ba N na N-Y? May ganon. Nakalagay yata sa birth certificate ay N. Paano po ba yun inaayos? Dati yung birth certificate ko ay sa City Hall ng Pasig. Hinanapan po ako ng birth certificate ng nanay ko.
nung binigay ko, nakalagay sa apelyido ng nanay ko nung dalaga pa siya ay N din daw, imbis na Enye. Need na lang bang magpagawa ng affidavit ang nanay ko para doon sa birth certificate niya para maayos namin yung middle name ng kapatid ko? Basta't po typo error lang, at mukha naman atang typo error lang po yan. Mga isang letra, dalawang letra, enye, walang enye. Ano lang po yan, tama po kayo, mga local civil registrar lang po yan. At administrative lang po yan. Yes, baka po paggawain kayo lang ng affidavit na sinasabi ang inyong kwento na iyon ay mali. Sige po, puntahan nyo na po. Baka nga po yung affidavit ano yan baka proforma na lang po yan. Ibig sabihin kasi po, alimbawa, ako si blank. Kaya ako na dito ay para ipa-change ko ang blank. At ito ay isang blank, typo error. Parang ganun lang po, baka nga po yung merong ganun yung mga napaka-efficient. Ayan, Gladys. Correct. Marami nagka-problema dyan sa N at saka Enye. Oh, Maraming yes, ganun. yes, oo. Oh, and some banks kasi are very, very particular na kahit sabihin mo na yan na rin yun, hindi talaga nila tatanggapin If it's Enye, you have to have consistent na Enye sa lahat yata ng documents mo, Alam mo diba? nung araw, Gladys, madaling lagyan ng Enye, basta't naglalapis ka at nagsusulat ka, ginaganon mo lang Alam mo, ako, nagko-computer na ako, pero lately ko lang nalaman kung paano gagawin ng Enye. Tapos, sa computer. Oo, sa computer. Tapos, N lang nilalagay natin. Pag-type natin, yes, N lang yun. Yes. Tapos, sa Espanyol, basta't sentence mo, you are asking a question, basta't nagsusulat ka, dapat may question mark na baliktad sa harap. Hindi ba nga? Sa umpisa. Sa umpisa. Tapos sa end, normal. Oh yeah, I know how to do that. Yes, now I know. Ruan mo ako. Witness. Hindi ko alam. Meron. Okay. So anyway, pero tama yung ginawa ng local civil registrar. Pati niya yan ang birth certificate ng nanay. Kasi may nanay niya, yung nanay niya, N din ang nalagay. Oo, sa birth certificate. dalawang babaguhin nyo. Typo error, yung mga ganyan, hindi na kinokorte yan. Hindi na kinokorte yan. Okay. Pero Gladys, baka pumunta siya sa PSA. Hindi siya pupunta sa PSA. Pupunta ka mismo doon sa local civil registrar kung saan originally in-issue yan. Ayan. Paalala lang natin, anything dapat talaga local civil registrar kasi paulit-ulit pong sinasabi ito ni Dingmel. Ang PSA, tumatanggap lang kung ano nang tinatransmit sa kanila, di ba? Hindi doon ang changes nangyayari, di ba din? Yes. Yung ano na final, saka lang ipapadala doon. Yes. Yan. Keeper of records. Keeper. Custodian. Okay. Custodian. Okay. Good afternoon po. Long time no see. Uy! Ma'am Gladys, salamat po, Attorney Mel, sa pagtanong sa aking tanong last week. Thank you po. Ito'y tungkol po sa foreclosed properties. Nagpapasalamat sa iyo si Cram. TY. Thank you. Thank you. Eto din. Okay. Patay na ang mama namin nung binenta ng papa ko ang farm lot na conjugal property nila. Okay? Wala pa itong titulo at declaration lang na nakapangalan sa papa ko. Conjugal ito po ni mama at papa na lupa, ngunit nung ibinenta, ang papa ko lang at ang panganay naming kapatid ang nakapirma. 4 kaming hindi po nakapirma. Sa ngayon, patay na rin ang aming papa. So, ito na ang first question niya. Pwede pa ba naming bawiin ang lupa at ibalik na lang ang perang 150,000 na binayad nila? Number 2, gusto namin magpadagdag dahil 5 hectares yung lupa ngunit ayaw nila. Pwede ba kaming manghingi ng danyos dahil napakinabangan na nila ang lupa sa loob ng 16 years. Okay, alam niyo po, very tricky po ito, no? Very tricky po ito at talagang kakailanganin yung abogado para laliman pa ang pag-aaral dyan. Pero ito po ang mga gabay kong sasabihin sa inyo. Baka po makapagbigay sa inyo ng ideya. Sabi nyo walang titulo. Sabi nyo tax deck lang. Diba Gladys? Tax declaration lang. Since wala pong titulo at tax declaration lang, so ibig sabihin, ang tax declaration po, hindi po pagpapatunay ng pag-aari. So therefore, yung may tax declaration na nakapangalan sa tatay ninyo,
nung nakapangalan sa tatay ninyo, may naglakas loob na bumili. Alam nyo, Gladys, may naglakas na loob na bumili sapagkat nga, ang tax declaration, hindi naman ebidensya ng pag-aari. Isang indisya lang yon, patungo. Indisya sa pagpapatunay na ang tao ay may-ari. Maganda rin ebidensya pero hindi yun ang mismo. Indisya lang yon. Kaya itong taong ito, naglakas loob siya na bumili sa tingin-tingin ko lang. So nabili na. Okay? Pero yung pala, conjugal iyon. Kaya nga, tama ka kasi kung conjugal yon, nung namatay si nanay, nahati sa dalawa, kalahati pumunta kay tatay, kalahati estado ng patay, at yung estado ng patay ay pagmamanamanahan ninyo. At since hindi pa nahihiwa, dapat meron kayong parte doon. Okay? 16 years ang sinabi mo. Okay? Napatituluhan na kaya iyan. Diba? Kasi magkakaroon na naman ng panibagong istorya. Diba, Gladys? Panibagong istorya kung natituluhan na iyan. Iba na iyon. So, tingnan nyo. Iba ng question yun. Iyon, malalim na yon. Sapagkat basta't natituluhan ang titulo at mukha namang pagpalagay na natin, in good faith yung bumili. Nag-inspeksyon na siya. Talagang tinignan niya lang. Wala siyang nakita kasi everything was okay. Akala niya okay. Tapos sinabi pa ng tatay at siguro, sinabi ng tatay, kami na lang ang natitira. Nako, in good faith, di mo alam binayaran mo. Iyan ang problema sa tax tech. Pero alam mo, kaya nga dapat pag-aralan pa ito ng abogado, Gladys. Alam mo kung bakit? Kasi yung kabila naman, nag-risk siya sa tax deck lang. Ibig sabihin, nagsapalaran siya. Nagsapalaran siya. So alam niya baka kasi hindi yun ang proof of ownership Kaya tingnan yung maigi, dapat makausap ninyo itong bumili. Dapat kausapin nyo at magpakilala kayo. Sapagkat strictly speaking, yung parte nyo dapat hindi apektado ng pagtitinda. Kaya lang ang problema tax deck, wala man lamang wala talagang tax deck. Wala kang makikita doon except pangalan ng taong nagsasabing may-ari at ang pangalan ay tatay mo. So baka nag-rely doon in good faith. So it will be different kung may good faith at may bad faith. Interviewin nyo, questionin nyo. Kunyari kaibigan, kunyari nagtatanong lang kayo at doon nyo malalaman. Okay. Ayan po. Yun. Nako. Sana na lang, no? Kasi kung talagang walang kamuwang-muwang yung bumili, parang ang hirap mo, parang touch move na din. Oo nga, tsaka 16 years na kasi 16 years na kasi may tinatawag kasing prescriptive period. Kasi ang tanong rin naman ng kabila, bakit after 16 years ngayon ka lang kayo gumagalaw? So another factor yon na it may run against you. Kaya talagang itong mga ganitong klaseng problema, sinisiyasa talaga ang every nook and corner at every circumstances that could change the story. Ika nga. Ayan. Okay. Anyway, question din. Nung year 2011, may lupa kaming nabili. Nung year 2018, sakal pa lang pinatayuan ng bahay at bigla na lang pinahinto. Nagkaroon ng adverse claim kasi sa kanila din daw ang lupa. Nako, magkapareho po ang papel namin pero ang hawak, mother title, ay hawak ko po at ang approval of subdivision plan ay nakaproseso pa rin. Ang tanong ko po, attorney, pwede po ba namin ituloy ang pagpapagawa ng bahay? Naku, ako wag muna. Dito na po, nagkaroon na po ng may nagigiit sa kanya. It's either tama kayo at tama siya. Hindi namin alam iyan. Okay, so ibig sabihin, maring tama siya, maring tama kayo. Dapat po talaga mag-imbestiga. Saan niya hinuhugot ang kanyang karapatan? Baka po may titulo siya. Subdivided pa, nasa kanya. And kung in good faith po siya, naparegister iyon, baka humaprotektahan siya. Di ba po? Kasi ito, you are now talking of titles. Ang sinasabi po ng batas natin, ang isang tao, pwedeng mag-rely sa face ng isang malinis na titulo. Baka po nung napagbili sa kanya noon, malinis na malinis. Tapos chinek niya pa, walang pasanin. So binili niya in good faith.
Ngayon naman, nalaman niya siguro meron, pinatatakan niya. Kaya po, dapat malaman yung nature ng adverse claim niya kung ano yon. May kopya po dyan ang Register of Deeds. Pero tama si Gladys, mas mabuti stop muna lahat. Because it may happen na kayo ang mali. Di ba? Oo, sila mali. Gumastos sila sa pagpapatayo ng bahay. Paano pa? Tsaka isa pa. Tsaka, kung sila ang mag-turn out to be mali, therefore, kung sila ang mali, they build the house in bad faith. Knowing that there is a problem. In which case, manalo yung kabila, pwede yung patanggal kahit na may masira ng konti. Wag na lang muna. Mas mabuti. Kaya dapat, Gladys, i-korte talaga iyan. I-korte na talaga iyan. Para lahat ng galaw ngayon, may kautusan ng korte. Alam mo, magpapaalam sila sa korte. Pwede ba kami magtayo? Bahala ng korte. O, yun. Oo. Yun. Okay. Anyway, so yung mga gusto pong magtanong dito sa ating Q&A, may oras pa kayo para mag-post ng inyong questions sa ating live streaming or sa Facebook page ng Radyo 5. Pero at this point, kami po ni Dean ay mag-break muna. Bibigyan namin ang mga anunsyo dyan sa aming studios. Babalik po ang programang Relasyon. Dyan lang kayo. Ang oras natin, ganap ng 1:00 ng hapon. Magsasama ang dalawang henerasyon sa iisang programa na babago sa tunog ng FM radio. Exclusive sa 92.3 News FM. Abangan! Pagmaalam sa batas, hindi mahuhulog sa mga butas ng anumang relasyon. Samahan sina Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas para sa 1 oras at kalahati na hitik sa legal na solusyon. Kahit pa sa iligal na sitwasyon. Mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon. Lunes hanggang Biyernes, 12:30 ng tanghali hanggang 2:00 ng hapon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. O kasintahan, boss sa trabaho o boss na puso mo, relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat at handang-handa po kaming magsagot ng inyong mga katanungan. Okay. Titingnan natin to. Ito, nagtanong niya, si Mr. E. Mag-ask lang po ako kung anong hakbang ang pwede kong gawin tungkol dun sa nakabili ng lupa ng mga magulang ko. Humihingi po kami ng kopya ng deed of sale pero ayaw nilang magbigay. Ang gusto po kasi ng nanay ko na iparelocate ang lupang nabili nila kasi may duda po ang nanay ko na sobra yung kinuha nung nagpa-survey at yung nakabili ng lupa. Ano kaya ibig sabihin ng iparelocate? Opo, parang ang nangyayari, Gladys, parang yung description mas malaki. So, ibig sabihin, ayon kaya sa description yung nakuha nila. Kaya siguro, umingi sila ng deed of sale. Okay po, ganito po yan. So, bakit kaya walang kopya ang nanay nyo? No? Bakit kaya? Hindi siya binigyan? Dapat meron po siya yan. Pero, okay, ganito po yan. More or less po, kailan kaya ginawa yung deed of sale na yan, more or less. Kasi makakatulong po sa inyo ang clerk of court. Kasi bawat end of the month po, lahat ng mga notaryo, sinasubmit ang kanilang mga ninotaryo sa clerk of court. Kaya po, kung halimbawa, ninotaryo last December, pumunta lang po kayo sa clerk of court, describe ninyo yung dokumento at
siguro may record sila ng mga bawat notaryo doon. Siguro kukunin lang yung file. Ito po, yung record nyo. Oh. So, ganun po. Yes. So, baka yun, makatulong po sa inyo. Kung ayaw ibigay, pupunta po kayo doon sa clerk of court kasi sinasubmit po lahat ng ninotarize sa clerk of court at the end of the month. Subukan nyo po muna. Yun. Okay. Dean Mel, I watched the FEU Conferral Degree 2020. Juris Doctor were also amazing. I wish I was one of them. Oy, napanood ko to, partly. Napanood ko ito. Ikli lang. Alam mo, ilang minutes lang yun, Gladys? 13 minutes. Ilan? Kasi nga, di ba? Mas matagal pa nga ano namin eh. Yung mga yung discourse namin eh. Bago sa pag-confer ng degree. Usually gano'n, kasi may parang ganito kami, nag-show muna kami, pero yung video mismo is just 13 minutes. So short. So short. Talagang rapid. But even if it's not online, gano'n naman talaga usually nangyayari sa mga programs, di ba? Kasi in actual pag-confer, hindi naman gano'n katagal. Sinitwait namin sa YouTube channel ko eh. Doon sa so nag-umpisa kami 5:30, may inimbita ako mga professor, nagdaldalan lang kami. And then 6 o'clock pinalabas namin kasi binlast namin, it will appear on YouTube and Facebook and at FEU etc. At 6 o'clock. So 6 o'clock, umano na. Kaya nga kung hindi ka mabilis, after 15 minutes na ano mo na, yung miss it. Maraming salamat po. Kasi may alert kasi ako from you, kaya napanood ko yung live. Kasi di ba may alert naman pag nakasubscribe. O mag-subscribe po kayo at magkaroon kayo ng notifications kung may bagong program content sa YouTube channel ni Dean Mel. Ang dahil nga nakapanood, nagte-text ako, yung iba naiiyak sila. Kasi alam mo, hindi ko alam. Touching kasi. Very symbolic yun, Gladys, kasi kinonfer sila, tapos ang nagsabi ng JD sila mismo. Sinabi nila, bawa ko, Mel Santa Maria, JD. Ibig sabihin, nalampasan ko to, eto na, akin na to, magbabar na lang ako. I can claim this. I'm claiming it. I'm claiming it. JD, I'm claiming it. So, yes. Well, salamat po sa pagpanood nyo. Maraming salamat po. Ayan. Oy, nawala yung aking tanong. Magpapasalamat rin ako kay Andrew doon, ha? Magpapasalamat rin ako kay Andrew doon kasi kung hindi kay Andrew Coroza na siyang ating technical dito, ay hindi ko magagawa iyon. Hindi ko magagawa talaga yun. Pinroduce ni Andrew for you. Kumbaga. Nag-uusap kami ni Andrew. Nag-uusap kami. Okay. Nag-multitasking ka na naman, ha? Okay, ito yung about sa lupa. Kung pwede daw magtanong. Kung naka 30 years na naka-annotate ang deed of sale sa RD, pwede pa ba yung maibalik sa tunay na may-ari? At kung mapatunayan na peke ang firma ng lola namin na nakabenta raw noon, may babalik pa po ba yon? Ako po'y taga Romblon. Maraming salamat. Everything now will deal on the good faith of that nagpa-annotate ng deed of sale. Ngayon, kung mapatunayan yung peke, ang peke ay walang bisa. Peke ay hindi, wala. Kasi peke, ibig sabihin yung tunay na may-ari, hindi nagbigay ng kanyang consent sa transaksyon. Di ba po? Hindi niya pinagbili iyon. Kaya tama, ibig sabihin, dapat patunayan nyo yan. Kasi kung mapapatunayan nyo, baka nga po ituring yan na walang bisa sa simula't simula pa. Pero ang problema dito, napa-annotate niya. Ibig sabihin po, baka meron siyang sense of good faith. Kaya dapat ito talagang sinusuring mabuti. Lalo na kalupaan. So ito, first step niyo po. Tama po. Tingnan nyo. Umanap kayo ng pruweba na iyon ay fake. Kasi ang fake po, walang binubungang mabuti yan. Hindi ka nagkakaroon ng karapatan sa peke. Di ba po? Kaya never. maaaring maituring na void from the beginning kasi walang consent nung may-ari. So ayan po. Pero tingnan nyo muna yung Register of Deeds po, baka mayroong mga ibang dokumento doon. Yan. Okay. Pag nagsimula talaga, tuloy-tuloy na. Tungkol din ito sa lupa pa rin din. Eto. May binili akong house and lot for 3 million pesos. Tax declaration lang. Nag-down po ako ng 1.5 million nang magpirmahan ng contract to sell. Nalaman ko na patay na ang husband ng seller, may 3 anak, at ang 2 nito ay nasa abroad. Ayaw nilang gumawa ng extrajudicial settlement
magpapagawa na lang daw sila ng kasulatan sa abogado na sagot na lang nila ang 2 anak na nasa abroad. Tama po ba na hindi napipirma ang 2 anak? Kung gusto ko pong mag-back out, paano ko po ba mababawi ang naibayad ko ng 1.5 million pesos? Alam nyo ano ito? So, parang ang take ko dun sa problema, Gladys, nakapag-transaction siya. Tax debt. Tapos ang kinausap niya lang, hindi lahat ng eredero. Di ba? So, ibig sabihin talaga, yung hindi pumayag, yung walang alam sa transaksyon, hindi sila maaapektuhan. Ang ituturing pa rin na valid lang dyan, yung share nung kausap niya. So, halimbawa, 5 heirs, 5. Isa't 5. Ang kausap lang nila itong 2. Ibig sabihin, kahit na napagbili yung kabuuan, hindi binding yun sa 3. Kaya in effect, kung meron mang valid dyan, ang valid lang yung sa 2. Pero ang problema nga, kailangan nyo muna ng extrajudicial settlement yan. At ang extrajudicial settlement, Gladys, dapat personal ang pumipirma. Diba? At hindi ako kukuha ng extrajudicial settlements na para may special power of attorney na iba ang pirma. Hindi, mahirap yun. Dapat pirma. At kung nasa abroad sila, dapat ang magpa-authenticate yun sa embassy natin doon. Doon sa consulate natin doon. Huwag lang kung kenino-nino para malaman kung totoo nga yun. So, yun. Ngayon po, kung iyan po ang nangyari, kung merong misrepresentation sa inyo, sapagkat kaya nyo nabili, may misrepresentation sa inyo na sila lang ang may-ari na hindi nyo muna alam na meron palang iba. O yan, pwedeng pa-rescind yun. Mistake. Rescission po ang tawag. So, rescission ang daw. Pwede pa. May chance pa nila mabawi, no? Kasi doon muna sa rescission. Kasi kung ang representation sa kanila mali, ibig sabihin may a little bit of deceit. Diba? And which is actually fraud. Diba? Kasi kung sinasabi mo, kami lang ang 2 may-ari, eto, bayaran, pirmahan tayo. Mayroon pa pala Which is actually misrepresentation, which is actually a sort of fraud, and which is actually a ground for annulment or rescission. Iyon. Pero sila ulit magpa-file ng kasong yun. Oo, magpa-file sila. Kaya tama, kausapin nyo na lang, sabihin nyo, hindi pala valid ito valid lang pala dito yung kung if at all ang valid lang pala dito yung share nyong 2. Doon sa 3 hindi natin alam. At kahit na assure nyo ako, hindi ako ma-assure. Wala talagang assurance Wala talagang assurance yung ganyan. Kaya ako noon sa mga lupa, sa mga ganyan, sa mga bentahan. Maging sigurista po tayo. 1 million %. Hindi ako, kung tax deck, out na sa akin yun. Wala, hindi yun, bilhin yan. Hirap yan. Oo nga. Ganun po yan. Yan. Oo, tama. Natawa ako dun sa sinabi, na bahala na kami dun sa 2. Covered na namin. Wow. Oh no, hindi po. Alam mo kaya mag-iingat. No. Kaya alam mo mag-iingat sa transaksyon Kahit na kaibigan mo, tapos sinasabi sa iyo ako nang bahala sa kapatid ko, ako nang bahala dito, ako nang bahala. No. You are entering a legal document. You are entering a legal transaction with legal representation na ang hirap makaalis o ang hirap remedyohan kasi yung legalities nandun. Ayan po. Yes. Okay, next question. We'll take a breather from all the mga problema sa lupa din. Ito iba naman. Good afternoon po, Attorney Mel. 20 years kaming kinaltasan ng SSS ng amo namin. Nag-update po ako. 4 years lang po ang lumabas na payment namin na pumasok sa SSS. May habol po ba kami sa mga payment na hindi nila niremit o hinulog? Opo, I think so. Sabihin niyo po sa SSS yung mga iyan. Kasi po ang SSS po, ang hahabol sa kanila, iyan po ang kagandahan ng SSS. Sila po ang nagdedemanda. Sila po ang lumalabas pang mga plaintiff at complainant. Kasi po, estado po ang niloloko nila doon. Estado rin, state. Kaya po ang nagpa-file sa MTC, kine-claim yan sa Metropolitan Trial Court kung nagkakaso. Sila mismo po ang complainant. At kayo, okay pala
para sa inyo. Kaya po kaya lubusin niyo po ang SSS. Total binabayaran niyo naman ang SSS at sabi nga nung report about last week ago, ang lakas po ng kita ngayon ng SSS at ang kita, alam mo kung saan ang gagaling, Gladys? Saan sila nag-invest? Hindi. The bulk is sa atin. Sa mga premium dahil ng miyembro. Yes, oo. Alam mo siguro dahil nga yung mga tao talagang masigasig silang nagbibigay ng mga premium kasi talagang malaking bagay May inaasahan These days, kasi may inaasahan ka dapat dahil kita mo na nga katulad ditong pandemya, hindi natin inaasahan, di ba? Mahal magkasakit din, Mahal magkasakit. Malaking tulong yung mga ganyang mga coverage, yung mga benefits na nakukuha natin sa ganyan. Kaya siguro yung mga tao, mas naging porsigido na mag-deposit ng fee, ng premium nila, monthly premium sa SSS. Yan. So maganda, that's good news na at least alive ang SSS. Yes, alam mo, ang sabi ko nga yung mga SSS boss dyan, they're really lucky. They are really lucky. They have a captive market na conscientious. Yes. Nanganganib itong PhilHealth mo. Grabe. Yung PhilHealth, nanganganib. Yung mga contribution ng mga miyembro. Okay, anyway. Next question din, mapapawalang visa po ba agad ang kasal kung ang partner mong babae ay may pinirmahan ng kasunduan na wala na kayong pakialaman ng buhay isa't isa? Kasi yung babae ay may kinakasama ng iba. Unang-una po, isang pong katibayan niya na walang silbi. Wala pong legal effect yan. Pero pwede niyo pong gamitin rin para patunayan na merong ibang ang kaayusan ng pag-iisip ng babae ay binabaliwala niya ang isang sagradong relationship. Na ganun-ganun na lang ang pagtrato niya. Yun po ang halaga ng ebidensya niyon. Pero yung ebidensya niyon as binding between both of you, wala po yun. Wala yun. Walang kwenta. Pero it's a manifestation of her attitude, her mind, para mapatunayan na baka nga psychologically incapacitated siya. Hindi siya hindi niya alam yung commitment bilang asawa, kaya non-committal siya. Nagiging non-committal siya. Ganun po. Yun. Yes. Okay, babalikan po namin ni Dean ang inyong mga tanong, yung hindi pa namin nababasa, pero oras na naman para kami naman po ay magbigay ng ilang mga paalala sa aming tagapakinig. Ang oras natin, 1:16 in the afternoon. Diyan lang po kayo. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation, isang tagay, tayong lahat. One Ginebra Nation, isang lahi. One nation, never say die. One Ginebra Nation, walang hamon, may pag-asa sa pagbago. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pag nagkakaisa. Ganadong tunay, tayong lahat. One Ginebra Nation, isang lahi. One nation, never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Mula sa Ginebra San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo ay magkaisa sa One Ginebra Nation. Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello mga kapatid, we are back here. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria, at mag-aanyaya sa inyo. Aanyayahan po kayo ng inyong lingkod doon po sa YouTube channel ko, Attorney Mel Santa Maria, at doon po makakakita rin kayo ng advice, lalong-lalo na po mga interview at saka po mga reaction ko sa mga kanta. Baka po makatulong rin sa inyo sa Attorney Mel Santa Maria YouTube channel. Subscribe lang po. Huwag niyong kakalimutan. Ayan po. Yes.
Okay, back to our Q&A. Good day. Sana po'y matulungan niyo ako. Sobra na akong hirap. Nangungupahan po ako sa isang sanglang bahay. Sa baba po ako at sa taas po ang mga apo ng may-ari ng bahay. Kagabi po, di talaga ako nakatulog sa sobrang ingay. Takbo ng takbo ang mga bata, alas 12 na ng gabi. Sana po'y mapayuhan niyo ako. Yan, din. Alam niyo po ba ang upa? Dalawa po ang konsiderasyon ng upa. Kayo'y magbabayad para po maging panatag kayo sa inyong titirhan. Iyon po ang upa. Ngayon po, hindi po kayo panatag. Talaga pong karapatan ninyo na mag-complain sa taas. At hindi po pwedeng ganito. Ayaw mo pala dito. Bakit ganyan? Umalis ka na. Aba, hindi po pwede yan. Sapagkat upa po iyan. Iyon po talaga ang konsiderasyon ng upa. Kung ako po ay magpapaupa, obligasyon ko po na gawing panatag ang mga umuupa doon sa kanilang lugar. Di ba po? Kaya karapatan nyo talagang magreklamo. Ayan po. Hindi naman, wag paaway po ha. Wag paaway. Kausapin nyo lang po. Kausapin nyo lang po muna. Kung hindi naman, alam niyo po, these people must know this. You have the right of possession ngayon dyan kasi umuupa ka at binabayaran mo. Kaya hindi rin mali kung ikaw ay pupunta sa barangay at magko-complain ka kahit na doon sa may-ari na siyang nagpapaingay at hindi ka matulog. Kasi po, isang molestya po yun. Tawag po natin nuisance ingles. Ayan po. Yes. Okay. Narito ang ating susunod na tanong, Dean Mel. Ang asawa ko po'y pinakasalanan niya ang kanyang kabit. Iniwan niya kami noong 1991 at sila na po ang nagsama. Hindi ko po alam, noong 1998 ay napakasalan niya na ang kabit, gayong kasal kami noong 1988, so 10 years after. May hawak po akong Senomar, katibayan na ako ang una niyang pinakasalan. May marriage contract din ako na hawak na sila ay kasal din. Idinamanda niya po ako ng adultery. Ganong napakatagal na naming hiwalay. Pwede ko po ba siyang ipawarant upang siya'y managot din sa 2 beses niyang pagpapakasal sa 2 babae? Mas matindi po ang bigamya. Mas matindi po ang bigamya. Yan talaga, walang probation yan. Kulong yan po kung na-convict yan. Basta't kayo guilty, kulong yan. Pero adultery po, basta't na-guilty, pwedeng mag-probation at sabihin Your Honor, pwede bang mag-probation na lang ako? Hindi na ako sasama dyan sa lalaking yan. Ako na lang yung magbabago. Baka ho payagan kayo ng West. Imbis na ikulong kayo, magpo-probation na lang kayo. Kaya yun yung makikita po ang katindihan ng dalawa. Kasi po, ang isang adultery po ay isang private crime. At itong bigamy, it's a public crime. Kaya nga po, yung sa mahabang panahon na hindi siya umaangal, wala siyang sinasabi at parang baliwala sa kanya sa madaming panahon. Tapos ngayon siya nagrereklamo, baka nga po ituring ng batas siya na implied consent. Kasi po, ang adultery po na babasura kung mapatunayan, merong express or implied consent. At ang implied consent po, ibig sabihin, sa mga arte niya, sa mga kilos niya, sa mga attitude niya, baliwala na sa kanya. Kung mapoprove nyo yan, ang haba-haba na ng patahon, alam niya kung nasaan kayo, alam niya kung kukontakin kayo, tsaka kilala niya pa yon, tapos wala siyang sinasabi, baka po ituring na ng batas siya ng implied consent, sapat para po ipabagsak ang kasong yan. Yan po. Ayun. Siguro natunugan, ano? Pero ang bigamy, bigamy, Gladys, wala nung ganon. Wala nung ganon. Kasi it's a public crime Crime, So itong mga implied express consent, wala po. Basta bigamy, diretso po yung kulungan. Ayun. Good. Okay, next question din. Good day. May lupain pong naiwan ng aming ama at under co-ownership ito naming magkakapatid. Okay. Pinatira ko po ang aking pamangkin sa kubong itinayo ko doon ng libre. Yan. Nagtanim po siya ng fruit-bearing trees. Pwede po ba kaming humabol sa kung ano man ang bunga nito since under ito ng co-ownership? Okay po. Nagtanim siya. Okay? Si pamangkin. Builder in good faith siya. So, ibig sabihin, nung tinatanim niya ba, okay lang sa inyo? Yan ang mga tanong di ba?
kung tinatanong niya ba, okay lang sa inyong itanim, yung tanim niya. So tama po. Ngayon, pwede kayong humingi ng upa. Upa ng pagpananatili niya doon. Pinapakinabangan mo pala, mag-upa ka na lang. O di ba po? Doon niyo po makukuha. Doon niyo po makukuha. Kasi po, kung ganon, umupa na lang siya. Pinapakinabangan niya naman pala kahit na minimal. So, yun na lang ang pambayad sa inyo. Parang ganon na lang po ang kapalit. Di ba po? Pero hindi talaga siya pwedeng mag-demand. Like, okay, nagtanim ka dyan, dapat 50% ng yield niyan o ng fruits akin. Hindi ganon. Well, actually, sinasabi, the accessory follows the principal. So, kung pareho silang good dyan, it's either bibilin niya yung mga tanim o kaya bibilin yung lupa sa kanya. 'Di ba? Pero of course may damages kasi there is tolerance here somewhere kasi. There is tolerance kaya dapat maghanap na lang siya ng kapalit. Upa. Sabihin mo, mula ngayon uupa ka sa amin at upa ka na, hindi na libre. Ang pambayad mo isang basket na pechay. Ibig sabihin, gano'n na lang. Diba? Hindi pa kayo magkakasiraan yan. Kasi it's but fair. Ang mag-anak pa naman, usually dyan nagsisimula ang mga away, di ba, Dean? Totoo yan. Kasi ganitong gawin niya Pinatira kita dyan sa kubo kasi akala ko, kailangan mo lang na matira. Hindi ko naman alam na ikaw yung magtatanim na pala dyan. Oo, komersyo na pala dyan. At sabihin naman ng isa, pinatira mo ako dito Ang sa akin lang naman, bakit naman hindi ako pwedeng magtanim? Dito naman ako nakatira. Baka away na yan. Away na yan talaga. Totoo. Oo. Okay. Good day. Tanong ko po, may minana ako sa aking ina. Pwede ba na hindi ko bigyan ang asawa ko ng mana kasi nagtaksil siya sa akin? May silang ang tanong niya, ha? Minana mo sa nanay mo, iyo lang iyan. Sige, okay, iyo lang iyan. So, ba't buhay na buhay ka pa at buhay siya, iyo lang yan, ikaw, pwede mo siyang hindi bigyan. Pero siguro ang tinatanong mo kung mamatay ka. Kasi tama, compulsory heir ang asawa. I-disinherit mo siya sa iyong last will and testament. Gumawa ka ng last will and testament, sabihin mo ang reason kung bakit hindi mo siya gustong magmana na nagmumula sa iyo. Dapat may express disinheritance ka para makita ng West na hindi dapat siya mag-inherit. Ayan. Okay. Next, good afternoon. Year 2011. Tapos na yan, yung may adverse claim. Ayan, nasagot na po namin yan. Ang iba naniniguro sila, mapaulit-ulit nilang nilalagay. Eto, married po ako sa isang US citizen. Dinivorce po ako last year. Ano po ang gagawin ko para mag-negative na ang Stenomar ko sa PSA? Ano ba ibig sabihin na mag-negative na ang Stenomar para ko maging single na siya. Ito gagawin mo. Okay. Kunin mo lahat ng divorce documents. Ano yon? Okay. Yung divorce mismo, yung decision ng divorce. Number 1. Para makatulong pa, pati na rin yung petition. Kasi kung kukunin mo rin naman yung divorce, lahat na ng file ng korte, kunin mo na. Okay? At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang desisyon o isang batas, let's say sa US, no? Batas ng US na certified nung ahensya nila doon o yung kongreso nila doon na allowed ang absolute divorce sa kanila. Okay? So, pag nakuha mo na lang lahat yun, papa-authenticate mo lahat yan, dadalhin dito at pa-approve yung diborsyo dito. Yung diborsyo kasi, tatanggapin natin yon kung aaprubahan ng korte dito. At iyon, kung kompleto ang dokumento, summary proceedings lang iyan. Hindi na dapat tumagal yan. So, yan ang gagawin mo. You will file a petition for recognition of foreign judgment. At ang mga abogado, alam na lahat yan. Very normal na po kasi ngayon yan. Kasi ang daig pong nagpapadiborsyo sa abroad, na mixed marriages ang banyaga, tapos normal na po yan. Ang papile po, petition for recognition of foreign judgment. Basta nakuha na po yan, itatatak na sa inyong marriage certificate, divorce. Yan po. Divorce, yeah. But is there a way like siguro na walang trace na nag-asawa ka? Or naka-record pa, may record pa rin doon, tapos annotated lang? Hindi. Well, there might be situations na hindi pinarecord yung kasal.
Dito nangyayari sa Pilipinas, ganun rin. Pero you will live always under that axe on your head na nag-commit ka ng bigamy. Diba? At anytime, pwedeng paputol yun o pakulong ka. Ang hirap. Okay. Yes. Okay. Next, Dean, kinasuhan na po kasi ng lalaki, yung asawa niyang babae, kasi may kinakasama ng ibang lalaki. Hindi na po pinakulong ng lalaki yung babae at yung kinakasamang lalaki. Okay, kinasuhan na. Is this a continuation of a previous question na sagot mo? Kinaksuhan na po kasi ng lalaki ang asawa niyang babae kasi may kinakasama na itong ibang lalaki. Hindi na po pinakulong ng lalaki yung babae at ang kinakasamang lalaki. Pwede ba yun na hindi na siya magsabi na wag na lang ikulong? Ang West po ang nagsasabi noon. Kasi oras po kayo nagkaso, it's either kung wala ng interest yung lalaki, i-dismiss po yun. Baka yun ang gusto niya, pinadismiss na nung lalaki. In that sense, hindi na pinakulong kung pinadismiss ang kaso. Okay, meron tayong next question dito. Tingnan natin. Okay, balikan natin ito din kasi oras na naman for another break. Medyo mahaba ito. Diyan lang po kayo babalik ang programang Relasyon ng ating oras, 1:30 ng hapon. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-582-1944 o sa 0998-582-1377. Donate na at magligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Isang mensahe mula sa KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center at nang himpilang ito. Radyo 5, 92.3 News FM News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Congressional inquiry sa power distribution sa Iloilo, pinamamadali sa Kamara. Para sa detalye, narito si Zoni Esguera. Na madaliin ang congressional inquiry sa kanyang inihaing House Resolution number 785 na nagpapaimbestiga sa sitwasyon ng power distribution sa Iloilo City. Kasabay nito binatikos ng mambabatas ang More Electric and Power Corporation dahil sa umano'y ilang pagtatangka nito na patahimikin ang mga electric consumers sa Iloilo sa kabila ng mga reklamong kinakaharap nito. Ayon kay Lagon, patuloy ang MORE sa panilinlang sa mga consumers sa halip na tugunan ang mga problema na kinakaharap ng naturang kumpanya. Giit ng mambabatas hanggang ngayon ay wala itong sariling pasalidad, ngunit pinayagang i-take over ang power distribution kung kaya't nahihirapan ang mga consumers dahil na rin sa nangyayaring brownouts. Batay naman sa Coalition Bantay Kuryente o KBK, inendorso ng MORE ang registration ng Huwad na Consumer Advocacy Group para pigilan ang pagtutol ng mga Ilonggo sa 20.9 million pesos na overbilling na nagresulta naman sa paglabag nito sa itinatakdang excess system loss charges ng ERC. Umaaksyon, Sonny Reyes Esguera, Radyo 5, 92.3 News FM. May gitna sa 28.87 milyong katao ang dinapuan ng COVID-19 sa buong mundo habang 920,475 ang naiulat na namatay. Ang nasabing bilang ay mula sa 215 mga bansa at teritoryo mula nang maiulat ang unang kaso ng virus sa China noong nakaraang Disyembre. Ang US ang may pinakamaraming dinapuan ng COVID-19 na may 6,501,313 cases at mayroong 193,755 na namatay. Sinundan ito ng India, Brazil, Russia at Peru. Ang Pilipinas naman ng pang-22 sa listahan na may 261,216 cases at death toll na 4,371. Sa ibang balita, aprobado na sa lahat ng Metro Manila Mayor na isara ang mga pampubliko at pribadong sementeryo na sakop nila sa panahon ng undas. Sinabi ni Metro Mayor's Chair at Parañaque Mayor Edwin Olivares na sisimula ng closure ng mga sementeryo mula October 29 hanggang November 4. Ito'y para hindi dagsain ng tao ang mga sementeryo sa undas at para hindi rin kumalat ang COVID-19.
Hinimok ng Metro Mayors ang publiko na sa panahong ito pa isa-isang dumalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabilang dako, tuloy-tuloy ang pag-iral ng social distancing sa mga sementeryo sa Metro Manila na nasa ilalim pa rin ng General Community Quarantine. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang tatay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Para walang hamon, may pag-asa sa pagbangon. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pang nagkakaisa. Ganadong tunay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Mula sa Ginebra San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo ay magkaisa sa One Ginebra Nation. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Ang inyong kinagigiliwang tambalan tuwing umaga, nasa Radyo 5 na. Abangan! Sumong relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello mga kapatid, balik po tayo muli dito sa ating programang Relasyon. Si Dean Mel Santa Maria po ito, ang inyong lingkod. Yan. Kasama po, Gladys Lana Lucas, at tuloy-tuloy pa rin ang ating Q&A. Next question. Good afternoon po, attorney. Kasal po ako sa asawa ko, hiwalay na po kami. May kasulatan na po kami sa barangay. Ito na naman yung kasulatan sa barangay, na wala na kaming pakialaman sa bawat isa. May girlfriend at may iniintay na po siya na girlfriend niya para po sila magsama. Nais ko na rin pong mag-asawa ulit. Nasa akin po ang anak ko. Kapag nag-asawa po ba ulit ako, pwede niya ba akong kasuhan? Lalo't kasama ko ang anak ko kung sakali na nakisama ako ulit. Salamat po sa inyong sagot. Paputol mo muna ang kasal ninyo. Iyang kasulatan na pinirmahan nyo ay walang bisa, zero value, at wala pong katuturan. Ano po ha? Kaya po paputol nyo muna ang inyong kasal bago po kayo magpakasal ulit sa ibang tao. Yan po. Yes. Okay, ito tungkol din na Sa korte ha, sa korte nyo papuputol ha. Oo. Hindi kay barangay captain ha. Natuwa ako sa expression mo din eh. Oo, sa korte yan. Okay, ito din. Parang katulad dito ng yung N niya kanina na M. So ito naman, ang apelyido daw ng anak ko po, imbes na Torre, nagkaroon ng mali. Torne. Yung letter R na palitan ng N. Sa Manila po siya ipinanganak. Naririto na po kami ngayon kasi sa Bacolod. Ano daw pwede nilang gawin? Okay, mukhang typo error lang po yan kasi makikita ang kamalian mismo sa dokumento kasi ang mga apelido ng mga magulang magsasabi ng totoong apelido. Kaya typo error lang po yan. So, okay, ganito po. Hindi ko lang po sigurado kung may tinatawag na out-of-town amendment. Kasi po, may out-of-town late registration. Ano po ha? Yes. Iba po kasi yan eh. Yung out-of-town late registration nagsisimula sa wala. Pero ito po, meron to eh. Na ang files po nandoon mismo sa dati. Kaya baka ho, mas mabuti po,
subukan nyo muna po. Punta po kayo sa local civil registrar dyan at tanong nyo, meron ba kayong out-of-town amendment para sa inyo namin i-file, tapos kayo magpapadala doon, babalik dito, tapos bibigyan nyo sa amin. Pero kung wala po noon, talagang pupunta po kayo doon sa original place kung saan na-issue yan. Manila. Oo, Dapat Manila. may mag-asikaso sa Manila, Yes, no? Kasi nasa Bacolod na sila. Dito pinanganak eh. Okay, ask ko lang po, anong pwedeng hakbang na gawin? Hawak ng tita ko ang original title at ayaw niyang ibigay sa mga magulang ko. Pinag-swap niya po ang titulo namin na walang consent ng nanay ko. Salamat po. Pinag-swap ang title. Masyadong malalim po yan. Ano kaya ibig sabihin nyo ng swapping? Ano po, ha? Meron bang pagkukuha ng inyong lupa na walang, ibig sabihin walang consent, etc. Parang land grabbing, yung ba po ang nangyayari? Forced barter, parang ganun po. Hindi po pwede yun. Didemanda nyo na po yan. Kasi kung ang punto lang po hindi binabalik ang titulo, madali lang po yan, isang replevin lang ng isang papel, etc. Pero kung ang punto na po dyan, kaya niya nasa kanya yung titulo kasi may iba siyang ina-assert na yung inyo sa kanya, yung kanya sa inyo, magpa-quieting of title na po kayo. O kaya po recovery of that document. Ayan po. Okay. Hi po, pwede po bang kasuhan ng aking kaibigan? Nangutang siya sa isang lending tapos ang ginagamit ng pirma ay ang pirma ko. Kahit wala ako nung nangutang siya, ginaya nila ang pirma ko at ako ngayon ang tinatawagan at sinisingil dahil sa kanyang utang. Forgery po yan. Forgery po yan. Pumunta na po kayo sa forensic expert para patunayan na hindi inyo ang signature na iyan. At pagkatapos po, pakita nyo po doon sa lender na iyon. Sabi, para patunayan nyo na forged document yan. Wala akong kinalaman dyan. At pakita nyo po yung pruweba nyo ng inyong forensic findings na that person who signed it is not you. Ganun po. Yes. Pakita nyo po iyan. Oo. Okay, eto naman din. Yun pong nabiling lupa, yung nabili kong lupa noong 2004, ay hindi ko po kaagad napagawa ng title. Nang makabili ang kaibigan ng mister ko, ang nabili niya sa tapat namin ay merong title. Kaso na magpa-relocate sila, pati yung amin, pinasukat nila at pinalagyan ng title ng pangalan nila. Meron pong naka-advise sa akin na gumawa o kumuha ng adverse claim sa isang abogado at ibigay sa RD. Ano po bang ibig sabihin ng adverse claim? May ginigiit po kayong interest sa mga taong kinuha ang inyong lupa dahil inyo yon. Adverse. Ibig sabihin po ng claim, giit. Ginigiit nyo. Adverse, salunghat na pagigiit. Salunghat sa kanilang pag-aari. Yun, adverse. Salunghat sa kanilang pag-aari kasi dun sa adverse claim, sasabihin nyo na ang base ng inyong pag-aari. At saka po ang pinakamaganda dito, mag-ano na kayo, tinatawag dito, petition for quieting of title. Kasi po, may lumalabas na isang dokumento na di umano'y parang totoo, parang okay, pero ayon sa inyo, may dokumento kayo na nagsasabing mali yun. Kaya quieting of title po. Baka iyan po ang kaso ninyo. Okay. Marami nagsasabi, ano daw, bakit kaya term quieting? Quieting. Pinapatahimik niyo po ang gulo. Pinapatahimik talaga ang gulo. It really means that. Yes, it really means that. Ibig sabihin, Almost literally. Literally, no? Para matahimik ang gulo at pinagkakaguluhan nyo. Okay, eto. May tanong sana ako kasi may girlfriend po ako na naglaya sa kanila at dito po sa akin nagtago. 19 years old na po siya at magto-20 na. Ibabalik ko siya dapat sa kanila pero ayaw po kasi sasaktan siya ulit ng kanyang magulang. Kaya't hindi ko po sinabi na nasa akin siya nung tinanong ako. Pero nalaman din po ng magulang at kinuha sa bahay ko na hindi sa akin nagsabi at kakasuhan daw po ako. Ano po ba ang pwede nilang ikaso sa akin? At ano naman po ang pwede kong ikaso sa kanila o depensa ko sa kanila? Unang-una po, tingnan po natin ang edad ng babae. Ang edad 19. Po ay 19. Majority age po sa atin ay 18.
wala na pong parental authority ang mga magulang sa mga 18 years old. Mana pa ang 19 years old. Ang 19 years old po, siya na po ang masusunod kung ano ang gusto niya. Siya na po ang masusunod. Kaya ewan ko kung ano ikakaso sa inyo, kasi kung gusto naman nung babae na pumunta sa inyo, decision niya yon, hindi nyo decision yon. Di ba po? Kayo lang ay nag-act of generosity at pinatira nyo. Di ba po? Ngayon naman, kung papalabasin naman po ng mga magulang na kinidnap ninyo, ibang istorya po yon. Kung true insidious machination, yung mga panghihibo, ay napapunta sa inyong babae, ibang kaso po yon. Baka po iyon ay kidnapping or whatever. Kaya depende po sa aligasyon ng mga magulang niya kung ano ang ilalabas nila. O ano bang ang ginawa mo? 'Di ba? Hinimok mo bang pumunta sa iyo o bigla na lang out of the blue may tumuktok tapos pinatuloy mo? O girlfriend niya raw din. Girlfriend niya talaga. So girlfriend niya. Iningganyo mo ba? Iningganyo mo ba na layuan na ang yung mga magulang? Baka po alienation of affection. Kasi kahit na papano, kahit na majority age yun, may tinatawag na affection pa rin ang mga mag-ina, mag-ama. Kung ikaw ay sasabihin nila, sinusulan po nung lalaking iyon na lumayo sa amin at wag na kaming intindihin at ganon ang tawag doon, alienation of affection. Ayan. Okay. Anyway, we'll take a quick break pero babalik po kami ni Dean for more questions sa ating Q&A. Ito po ang programang Relasyon na inyong napapanood sa Signal TV Channel 1, 1PH at napapakinggan sa Radyo 5. Babalik kami, 1:45 na hapon. Ang oras, 1:45. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello mga kapatid, balik na naman po kami dito sa ating programang Relasyon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating Q&A. Okay, yes. Dean, ito ang ating next question. Good afternoon. Dito po sa Nueva Vizcaya, meron pong lupa na may titulo. 40 years na po ito na walang nag-claim. At hindi rin sila nagbabayad ng buwis. Pwede po bang mawala na ng visa yung titulo ng lupang ito? Yan po ang safeguard ng torrents system. Yung titulo po natin. Habang yung titulo nyo pong yun ay authentic, kahit na po hindi nyo nabibisita ang inyong lupa, pero inyo talaga iyon at ebidensya iyon, naka-ebidensya ng Transfer Certificate of Title or OCT, yun po ay tinatawag natin na torrent system na napapangalagaan po kayo. Hindi, talaga pong mananatiling kanya po iyon. Okay. But what if hindi nga daw nagbabayad ng buwis? Ang gobyerno na po bahala dyan. Hindi po pwedeng pasukin ng kung sino-sino yan. Iilit muna po ng gobyerno yan. Iilit ng gobyerno i-foreclose. At kahit na foreclose, Gladys, meron pa rin pagkakataong i-redeem yung property nung may-ari within 1 year, di ba? So yun po ang proseso. And even if the may-ari, even if patay na yung may-ari, may mga heirs siya dito. Correct. Na pwede rin. Gladys, basta't oras kasi namatay ang isang tao,
kung wala namang utang yung namatay, automatic na magiging pag-aari na ng mga anak. At ang natitira na lang yung parang ministerial na ililipat yung papel sa kanila. Pero kanila na po yun. Yun. Ownership. Eto din, may kinakasama po ako ngayon. Nakasal siya noong 1988 sa edad na 16 years old. At nasa census na rin po ito. Census siguro, I think NSO or PSA ang ibig niyang sabihin ng record. Pwede daw ba yung mapawalang visa? Ang pinakamahalaga dito, August 3, 1988. Kung kinasal yan August 1, 1988, 16 pwedeng ikasal ang mga tao noon. Nagsimula po noong August 3, 1988. August 3, pasulong, hindi na po pwedeng ikasal ang below 18. Kung doon po siya kinasal, August 3, 1988, and pasulong, void po yan, ang dali niyang paputol sa korte. Pero kung kinasal po siya before August 3, 1988, a 16-year-old can marry. Yes, can get married. Can get married. Okay. Ask ko lang po, Dean Mel, paano po ba ang hakbang ng pagpapalit ng year of birth sa birth certificate? Kasi po, mali yung year date na nakasulat doon. Instead of 1988, ang nakasulat po ay 1986. Saan po pwedeng lumapit? Any idea po sa magiging gagastusin? Korte po Maraming yan. salamat. Korte po yan. Iko-court nyo po. Doon sa korte po, may filing fee na. Siguro mga 2, 3, 4,000. Baka po ipapublish pa yan. So another 3, 4,000. So at saka sa abogado nyo po. So siguro mga 10,000, 15,000. Kasi po ang mga change in a defective year in a birth certificate, kinokorte po. Ayan po. Okay, ito naman, attorney, pwede po ba kayang i-refer sa SSS claim ng mother ko? Halos 1 year na po siyang walang pension. Siyempre po. Punta siya doon. Siyempre po. So, ibig sabihin nyo, tinigil ang pension tapos, o kaya, since the beginning, wala pa? Hindi po pwede yan. Dapat i-straighten up nyo yung facts nyo. Or kaya po, andali. Kasi po, hindi naman sa madaling resolbahin. Kundi po, yung sasangguni kayo sa SSS, very accommodating po kasi ang SSS. Titignan ka agad ang file niyan. Baka naman po may pagkukulang, diba, sa mga contribution. Kaya hindi nabibigay. Pero, kung wala naman po, ay dapat talagang ibigay. Tuloy. Oo. Okay, ito naman din. Good afternoon. Ask ko lang po, gaano po katagal ang inaabot ng trial ng kasong attempted murder na isinampa? Pwede rin po ba na magkontrademanda ng parehas na kaso na isinampang attempted murder? Maraming salamat. Lahat naman po ng tao ay pwedeng mag-demand and counter-demand. Complain and counter-claim. Opo, pwede naman po yan. Kaya lang siyempre ang piskal tinitingnan kung sino ang pinaka-credible na isasampa. Okay po? Yes. So, having said that, so therefore, ang ebidensya nyo talaga ay mataas dapat. Ayun po. Ngayon, ganong katagal, hindi po natin malalaman. Pero may magkakaroon po kayo ng idea doon sa unang-unang hearing sa korte. Alam niyo po kung bakit? Iyon po ang tinatawag na preliminary conference. Parang ang korte sa pamamagitan ng mga akusado at mga nag-uusig, prosecutor at abogado ng kabila, gagawa po ng parang table of contents. Alam niyo po yun? Tawag doon, preliminary conference order. Doon po kasi, sa araw na yon tatanungin na po ng West, o ikaw, yung nag-uusig, prosecutor, ilan ang hearings na gusto mo? Okay, ilan mo gusto? Di sasabihin niya na po yung dates. O ikaw naman, yung kabilang panig, kailan nyo gusto? O di sasabihin niya na po yung dates. At kung smoothly po, nasusundan. Smoothly, walang postponement, walang resetting, depende po kung gaanong naset yung dates na yon. Sa parang tinatawag na table of contents, yung preliminary conference order. Yun po. Doon nyo po malalaman. Hindi mo talaga masasabi din, kung wala talagang fix na. O sa 3 buwan, okay na yan, 2 buwan. Hindi talaga, depende talaga sa schedule. Pero yun nga ang halaga ng yun ang halaga ng preliminary conference. Kasi may date na doon. Ikaw, September 6, September 9, October 7, December 3. Ikaw naman,
January 1, January 2, February 6. So makikita mo yung length actually. Okay, Kung smoothly ang walang nagpapapostpone, matatapos yun. Matatapos. Alam mo na kung almost certainly alam mo kung kailan matatapos. At ang West, mula ng huling pagpe-present ng ebidensya, merong around, at offer of evidence na tinatawag, may 3 buwan para desisyonan. Ayun. Meron pang 3. So, dagdag ka pa ng 3. Kaya napaka-importante yung preliminary conference order. Hihingi ka sa abogado mo. Ayun. Okay. Tanong ko lang po sana, kapag po ba ang kasulatan ay ginawa sa barangay lang at ang nakasaad doon ay binigay na sa akin ng lolo ko ang bahay at lupa niya, pero hindi naman po kami relatives by blood, may visa po ba yung pinagawa niya sa barangay? Alam niyo po, kasi mahirap po yan. Binigay ba nung buhay pa? Kasi po, kung binigay nung buhay pa, dapat donasyon yun. At ang donasyon po, dapat nasa isang pampublikong dokumento na notaryado. Pampubliko, yung nagbibigay at binibigyan sa isang dokumento na handun ang pirma nila, notaryado po, iyon ang isang donasyon. Ang mana naman po, extrajudicial settlement. Si barangay captain po, walang kinalaman doon. Di ba po? Wala. Yes. Otherwise, wala talagang visa kung hindi dumaan sa sinasabi mong public document, notice, at tinanggap nung ng donate. Yes, diba? pipirma rin siya doon sa dokumento. Pipirma rin siya doon. Yes. Ayun, dapat kompleto. Okay, hindi ko na malayan din. Oras na para tayo mag-recap. Baka unless you have mayroon ka pang anunsyo dito. Well, wala naman akong anunsyo at kamusta na lang sa lahat. Huwag niyo lang kakalimutan yung Attorney Mel Santa Maria YouTube channel. Subscribe. Okay, maraming salamat sa lahat ng aming mga kapatid, ng mga overseas Filipino workers na araw-araw po ay kasama namin tuwing relasyon sa mga nanood po sa 1PH and of course, mga listeners ng Radyo 5 92.3 News FM. Bukas po, samahan nyo kaming muli, 12:30 pa rin po ng tanghali. Thank you! Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang Relasyon ng inyong tulong at gabay. At sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliin gawin sa aming buhay kung anong gusto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, Amen. See you tomorrow. Bye-bye. May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong relasyon sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1.